Isang araw noong 2007, isang asawa ang naglaho na parang bula. Ang kanyang mister, isang kilalang abogado, ay lumuha at humingi ng tulong sa mga autoridad. Ginamit ang lahat ng kanyang kaalaman sa batas upang ipinta ang sarili bilang isang kaawa-awang biktima. Walang sinuman ang naginala sa kanya. Sa likod ng kapangyarihan ng pagiging isang piskal, nagawa niyang solohin ang napakalaking yaman na nakakahalaga ng 750 milyong piso at namuhay ng marangya. Ngunit ngayon, makalipas ang 17 taon, ang kanyang asawa ay natakpuan sa lugar na pinakamamahal nito, sa bakuran kanilang tahanan sa ilalim mismong matandang punong mangga. Sa ilalim ng puno kung saan ang kanyang biyenan ay taon-taong namimitas kang mangga para sa kanya, sa loob kong 17 taon, pinakikinggan pa lang ng asawa ang bawat yapak ng kanyang mister. Isang elitistang piskal na nilinlang ang mundo sa kanyang galing sa batas. Ang katotohanan sa likod ng 17 taong pagpapanggap ng isang piskal na naglibing sa sariling asawa sa bakuran ng kanyang biyenan. Ngayon, sa mga talaan ng investigasyon, bubuklatin natin ang buong katotohanan. Bago magsimula, ipakita ang inyong pakikiramay sa biktima sa pamamagitan ng pag-subscribe. Ika-12 ng Mayo, 2024, 1:17 ng hapon. Sa isang tahimik na bakuran ng isang bahay sa isang probinsya sa Batangas, payapang bumabagsak ang sikat ng araw ng Mayo. Mula sa bakod, matatanaw ang palayan na sumasayaw sa hangin at ang huni ng maibon ay maririnig sa malayo. Para sa sinumang makakakita, ito ay isang perpektong hapon sa Taxibol. Ang kapayapaang ito ay binasak ni Mang Cardo, isang hardinero, habang inaayos ang kanyang guwantes at pumapasok sa bakuran. Ang trabaho niya ngayon ay simple lang, putulin ang isang dekada ng punong mangga bilang paghahanda sa pagbebentang bahay, ayon na rin sa hiling ng matandang may-ari. Bago simulan ang mabigat na trabaho, inikot muna ni Mang Cardo ang puno, ngunit bigla siyang natihilan. Kahit na matindi ang sikat ng araw sa buong paligid, ang lupa sa paligid ng puno ng mangga ay kakaibang madilim at basa. Sa kanyang pag-usisa, sinubukan niyang diinan ang lupa. Ito ay mas mamasa-masa kaysa sa ibang bahagi at tila sadyang pinatigas, maging ang nga damo sa lugar na iyon ay mas malago at kakaiba ang pagtubo. Ipinili ni Mang Cardo ang kanyang ulo para iwaksi ang masamang kutop at pinaandar na ang backhoe. Ang ingay nga makina ay umaling-aungaw sa tahimik na bakuran at ang palangang backhoe ay nagsimulang humukay malapit sa maugat ng mangga. Isa, dalawa, at sa ikatlong pakbaon ng pala, may biglang sumabit dito. Kakaiba ang bigat. Hindi ito bato, pero hindi rin malambot. Isang bagay na tila matibay ngunit madikit at mabigat. Dahil dito, itinigil ni Mang Cardo ang backhoe at kinuha ang isang pala. Nang bumaon ang dulong pala sa lupa, may naamoy si Mang Cardo. Isang amoy na malansa at mamasa-masa, hindi tulad ng karaniwang amoy ng lumang lupa. Isang mabigat at matamis-tamis na amoy ng pagkabulok. Saglit siyang natigilan, ngunit muli niyang ibinaon ang pala ng mas malalim. Sa pagkakataong iyon, napunit ang isang makapal at itim na plastik at mula sa loob nito, lumabas ang isang bagay. Napahiyaw si Mang Cardo sa kanyang nakita. Sa gitna ng alikabok, lumitaw ang mapuputing butongang daliri ngang isang tao. Isang kalansay ngang kamay ang sumulpot mula sa mga ugat ng mangga. At sa dulo ng madaliri nito, may isang maliit na bagay na, bagamat lumana, ay kumikinang pa rin sa kulay pilak, isang taipin na mahigpit na hawak nito. Nabitawan ni Mang Cardo ang pala at napaupo sa lupa, nanginginig sa takot. Ang tibo ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang matainga. Nangingini ang kamay, kinuha niya ang kanyang telepono at halos hindi na madial ang 1,1,2. 112, emergency, anong may tutulong ko? Isang kalmadong boses ang sumagot mula sa kabilang linya, taliwas sa nanginginig na boses ni Mang Cardo. Tao, may buto pong tao dito. May kalansay na nakasabit sa ugat ng mangga. Bilis, pumunta po kayo dito, parang awa niyo na. Hindi na siya makatayo mula sa kanyang kinaupuan. Makalipas ang 20 minuto, ang tahimik na lugar ay napuno ng sasakyan ng pulis. Ang mamiyembrong Scene of the Crime Operatives, SOCO, na nakasuot ng puting protective gear, ay pinalibutan ang bakuran. Ang payapang lugar ay napalibutan ng dilaw na police line. Ang huni nga ibon ay nawala na. Habang maingat na hinuhukayang mga investigador ang lupa, unti-unting nabubunyak ang isang malagim na katotohanan. Nakabalot sa itim na plastik, isang kalansay ang natakpuang nakayukyok, kayakap ang nga ugat ng mangga sa loob M17 mahabang taon. Si NBI Agent David Santos, ang namumuno
sa investigasyon ay lumuhod sa tabi ni Kalansay at nanatiling tahimik. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang bagay, ang kanang kamay ni Kalansay. Sa pagitan na mabuto ng daliri nito ay naroon ang isang pilak na taipin. Maingat itong kinuha ni Agent Santos gamit ang isang tiani. Kahit nabakas ang 17 taon, malinaw pa ring nababasa ang salitang nakaukit sa likod nito, bantay. Isang nakababatang ahente ang bumulong, "Sir, baluktot po yung lock ng pin." Mukhang hinila ito ng buong lakas. Hindi sumagot si Agent Santos. Maingat niyang inilagay ang taipin sa isang evidence bag. Alam niya sa kanyang sarili na hindi ito isang simpleng palamuti. Ang maliit na pirasong ito na hinawakan ng buong lakas ng isang taong malapit ng malagutan ng hininga ay naktiis sa loob ng 17 taon upang isigaw ang katotohanan. Sa isang sulok ng bakuran, si Aling Rosario, ang matandang ina na halos bulak na, ay lumabas gamit ang kanyang tungkot dahil sa ingay. Sa kanyang malabong paningin, natanaw niya ang police line, ang mataong nakaputing damit, at ang nabunot na puno ang mangga. Dahan-dahan siyang napaluhod. Ang kanyang tungkot ay bumaksak sa damuhan. Mula sa kanyang bibig, isang tunok na hindi iyak o salita, kundi isang ungol ng isang nasasaktang hayop ang lumabas. Walang sinuman ang makapigil sa kanya. Mula sa edad na 61 hanggang 78, sa loob ng 17 taon, araw-araw niyang tinawag ang pangalan ng kanyang anak sa bakuran na iyon. Ngayon, sa lugar na isa ng malaking hukay, umiyak siyang hinahaplos ang malamig na lupa. Paano nagsimula ang trahedyang ito? Upang malaman ang katotohanan, kailangan nating ibalik ang orasan 17 taon na ang nakalipas sa isang umaga ng taksibol kung saan ang lahat ay tila masaya at puno ng pag-asa. Ika-15 ng Marso 2007, 10:00 umaga. Sa harap ng isang gusali ng gobyerno sa Maynila, maningning ang sikat ng araw. Ito ang panahon bago mamukatkat ang ngabulaklak, puno ang pananabik. Ang loob ng gusali ay puno, mga bagong talagang piskal at kanilang nga pamilya. Tila walang katapusan ang tawanan at flash ng mga kamera. Sa gitna nga tao, naroon si Isabel Bel Reyes, sa tabi nga niyang asawang si Ati, Marco Villanueva. Si Bel, 34 na taong gulang, ay nakasuot ng isang mapusyaw na asul na bestida. 6 na taon na ang nakalipas mula ng isang tabi niya ang sariling pangarap matapos makapagtapos sa isang kilalang universidad sa abogasya upang suportahan ang pag-aral ng kanyang asawa para sa bar exam. Ang mga araw na nagluluto siya ng sinigang sa kanilang maliit na apartment. Ang libu-libong gabi na tahimik siyang nakaupo sa tabi ng kanyang asawa habang nag-aral ito, lahat ng iyon ay para sa araw na ito. Nakangiting lumingon si Marco sa kanyang asawa. Dahan-dahang binuksan ni Bel ang kanyang bag at inilabas ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang pila na taipin. Maingat na inilagay ni Bel ang pin sa kurbata ng kanyang asawa. "Marco, ipaktanggol mo lang ang katarungan. Ako na ang bahala sa pera." Mahina at puno ng pagmamahal ang kanyang boses. Isang pangako sa taong pinakakatiwalaan niya. Ngumiti si Marco habang naririnig ito. Ngunit sa ilalim ng ngiting iyon, bahagyang nanigas ang kanyang panganang dumampi ang kamay ng asawa sa kanyang dibdib. Isang flash ng kamera ang sumabog. Walang nakapansin. Ang taipin na may salitang bantay ay personal, niyang ipinagawa. Ibig sabihin, proprotektahan kita. O mas akma, proprotektahan kita upang manatili ka sa tamang landas. Ganun niya tiniis ang 6 na taon ng paghihirap. Ngunit sa pandinig ni Marco, iba ang kahulugan nito. Sa araw na iyon, habang tumatanggap ng pakbati si Marco, ang laman lang kanyang bank account ay ang limitadong allowance na ibinibigay sa kanyang nasawa. Ang 750 milyong pisong yaman na minana ni Bel mula sa kanyang pamilya magusali sa Makati, lupain sa Batangas, at mga investment ay lahat nasa pangalan at kontrol ni Bel. Sa panlabas, isa siyang respetadong bagong piskal. Ngunit sa likod nito, si Marco ay lubog na sa problema. Ang kanyang stock market account ay may milyon-milyong lugi. Araw-araw siyang tinatawagan ng pinakakautangan niya. Ang kailangan niyang pera para sa lagay upang mapalapit sa mga makapangyarihang tao sa gobyerno ay higit pa sa kaya niyang kitain sa buong buhay niya. At ang perang iyon ay nasa tabi niya lang, nakatago sa ilalim ng pangalan ng kanyang asawa. Matapos ang seremonya, nagpakuha sila ng litrato. Masayang ngumiti si Bel sa kamera. Isang ngiting taong nahintay ng 6 na taon. Nang hapong iyon, dumaan sila sa bahay nga magulang ni Bella sa Batangas. Hinawakan ng ina ni Bella, si Aling Rosario, ang kamay ng kanyang manugang at naluluhang nagsabi, "Marco, iho, salamat sa lahat ng sakripisyo mo.
Sobrang proud sa'yo si Belle. Ngayon, maganda na ang kinabukasan ninyo. Hinawakan ni Marco ang makamay ng kanyang biyenan. Huwag po kayong maalala, Nay. Hindi ko na po pababayaan si Belle. Nakangiting tumango si Aling Rosario. Ngumiti rin si Belle. Walang sinuman sa kanila ang nakakaalam kung anong kahulugan ang dalang masalitang iyon. Sa bakuran, nakatayo ang isang matandang puno ng mangga, itinanim daw nung ipinanganak si Belle. Habang dumadaan sa ilalim nito, tumingala si Belle. Nay, mukhang mamumunga na naman ng marami ang mangga. Oo anak, sa Tag-araw, gagawan kitang dried mangos, paborito yan ni Marco, di ba? Ang simpleng pag-usap ng magina ay sinabayan ng sikat ng araw na tumatagos sa mga dahon ng mangga. Iyon na pala ang huling alaala ni Belle kasama ang kanyang ina sa bakuran na iyon. Sa sasakyan pauwi, tahimik lang si Marco. Hinawakan ni Belle ang kanyang braso, lumingon si Marco at ngumiti. Sa likod ng ngiting iyon, walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang nakukubli. At 2 buwan mula sa araw na iyon, si Belle ay naglaho. Sa loob ng kanilang kusina, na may amoy pang niluluto, wala ni isang bakas. 20 Mayo 2007, 10:30 gabi. Isang tahimik na gabi sa isang kondominium sa Bonifacio Global City. Ang huling boses ni Belle ay narinig sa isang tawag sa kanyang ina noong 10:28 gabi. Ayon kay Aling Rosario, masaya at normal ang boses ng kanyang anak. Ang huli nitong sinabi ay, Nay, nagluluto po ako ng sinigang. Hintayin ko lang si Marco para sabay kaming kumain. Kayo po, kumain na. Pagkatapos ng tawag, malamang ay bumalik si Belle sa kusina. Marahil ay hinalo niya ang sinigang, na hiwa ngang gulay. Inaasahan ang pagdating ng asawa upang pagsilbihan ito ng mainit na hapunan tulad ng dati. At pagkatapos nun, ang lahat ng bakas ni Belle ay nabura na sa mundo. Kinabukasan, nag-report si Marco sa pulisya. Simple lang ang kanyang salaysay. Galing siya sa isang party kasama ang makasamahan at pag-uwi niya, wala na ang kanyang asawa. Ang pitaka, passport at mga damit panlakat nito ay nandun lahat. At sa kusina, naroon ang isang kaldero ng sinigang na hindi natapos lutuin at malamig na. Nang dumating ang mapulis, ang apartment ay nakakakilabot sa sobrang katahimikan. Lahat ng pinto at bintana ay nakalok mula sa loob. Walang anumang senyales ng pagnanakaw o sa pilitang pagpasok. Isang perpektong pakawala. Daan-daang pulis ang naghaluhok sa makalapit na lugar, ngunit wala silang nakita. Araw-araw, pumupunta si Marco sa istasyon ng pulisya. Namumukto ang mata at paus ang boses, umiyak sa harap ng media habang hawak ang litrato ni Belle. Nagalok pa siya ng pabuya. Ang buong bansa ay naawa sa kanya isang bagong piskal na nawala ng asawa 2 buwan pa lang matapos manumpa. Sa harap ng maimbestigador, sinabi ni Marco, galing po kami sa isang get-together sa Makati. Nagpabook ako ang taxi pauwi, pero pagdating ko, wala na si Belle. Hindi po ako dumaan sa Batangas. Wala po akong dahilan. Ang boses niya ay hindi nanginginig. Ang kanyang ngaluha ay tumutulo sa tamang pagkakataon, ngunit may isang bagay na nakatago sa mga papeles ng kaso. Sa oras na sinabi ni Marco na umuwi na siya, ang kanyang sasakyan ay naitala ng isang Slex Tollgate RFID sensor malapit sa Batangas. Gabi 11:12. Isang direksyon na malayo sa ruta mula Makati papuntang Begesi. Ngunit noong panahong iyon, hindi ito binigyan ng pansin ng mga investigador. Ang suspek ay isang piskal, walang bangkay at walang matibay na ebidensya. Ang kaso ay unti-unting nalimutan. 3 buwan matapos ang pakawala, kinausap ni Marco ang kanyang biyenan. Nay, kailangan ko na pong tanggapin. Baka wala na talaga si Belle. Napatingin sa kanya si Aling Rosario, naguguluhan. Mas makakabuti po siguro para sa ating lahat kung ipapadeklara na natin siyang legally dead, dagdag ni Marco, habang tumutulo ang luha na parang totu. Ngunit ang paggamit niya ng salitang wala na kahit wala pang bangkay ay naitala sa kaso. Niyakap siya ni Aling Rosario, naniniwalang pareho sila ng sakit na nararamdaman. Iyon ang pinakamasakit na bahagi. Habang pinapatahan niya ang kanyang manugang, kinakalkula na ni Marco kung paano may lilipat sa kanyang pangalan ang 750 milyong piso. Lumipas ang 17 taon. Ang punong mangga ay namunga at nalagasan ng dahon 17 beses. Walang nakakaalam kung saan nanggagaling ang tamis ng magabunga nito. Sa ilalim ng lupa, 30 sentimetro ang lalim, naroon si Belle na kayukyok. Pagkatapos ang krimen, linggo-linggo pa ring bumibisita si Marco sa Batangas. Kumakain siyang lutong kanyang biyenan, umiinom ng kape, at tumatanggap na mga salita ng pag-alo. Palagi siyang may dalang pasalubong. Marco, iho, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko na alam ang gagawin ko, sabi ni Aling Rosario. Kung nandito lang si Belle,
siguradong matutuwa yon. Yumuyuko lang si Marco na may parehong malungkot na ekspresyon. Sa tag-araw, namimitas sila ang mangga mula sa puno. Umupo sila sa beranda, nagbabalat ang mangga bunga. Kinagat ni Marco ang isang piraso. Ang tamis po ang mangga ngayon, Nay. Ngumiti si Aling Rosario, walang kamalay-malay na ang tamis na iyon ay galing sa lupang pinaglibingan ng kanyang anak. Isang taon ang lumipas, sinimulan ni Marco ang legal na proseso para ideklarang patay si Belle. Bilang isang abogado, alam niya na pagkatapos ng isang tiyak na panahon, maari na itong gawin. Dahan-dahan, ang 750 milyong pisong yaman ay legal na nailipat sa kanyang pangalan. 3 taon ang lumipas. Naging matagumpay si Marco sa kanyang karera. Ang imahe niya bilang isang naulilang piskal ay nakadagdag pa sa kanyang reputasyon. Sa korte, siya ang pinakamahigpit na taga-usig. Tuwing undas, umuwi siya sa Batangas. Nagsisindi siyang kandila at nakalay ngasal sa harap na litrato ni Belle, ang litratong kuha nung araw ng kanyang panunumpa. Pagkatapos, upo siya sa isang bangko sa ilalim ng punong ngangga, maninigarilyo at ibabawon ang upos sa lupa. 5 taon ang lumipas, nagsimula siyang maklagay ngangga pasong bulaklak sa bangko. Gumamela, sampaguita, bawat taon, dumarami ang nga ito. Mahilig po kasi sa bulaklak si Belle, sabi niya sa mga kapitbahay. Naawa sila sa kanya, isang tapat na asawa. Sa ilalim ng bulaklak, sa ilalim ng bangko, 30 sentimetro ang lalim, naroon pa rin si Belle. 15 taon ang lumipas. Isang araw, habang nasa Batangas, biglang sinabi ni Marco sa kanyang biyenan, "Nay, hindi ko po mahanap yung taipin na bigay sa akin ni Belle. Matagal na pong nawawala." "Ganon ba, iho? Sige, ibibili na lang kitang bago," sagot ng matanda. Ngumiti si Marco. Alam na alam niya kung nasaan ang taipin na iyon. Sa ilalim ng 30 sentimetrong lupa, sa mabuto ng daliri ng taong hindi ito binitawan hanggang sa huling hininga. Ang lupa ay nakakaalam. Ang maugat ay nakakaalam. At ang taipin sa kamay na iyon ay hindi binitawan ang katotohanan. Ika, 12 Mayo, 2024, 2:47 ng hapon. Bumalik si Egan Santos sa file ng kaso, 17 taon na ang nakalipas. Nakita niya ang salaysay ni Marco at ang nakatagong tala tungkol sa SLEX RFID. "Sir, kumpirmado po, sabing isang ahente, ang sasakyan ni Ati Villanueva ay dumaan sa SLEX toll gate papuntang Batangas nung gabi Mayo 20, 2007. Tiningnan ba ito nga investigador nun?" Tanong ni Santos. "Opo sir, pero itinuring lang na simpleng biyahe dahil piskal siya at walang bangkay." Isinara ni Santos ang file. Ang nakalimutang ebidensya ay muling nabuhay. Sa crime scene, nakakita ang soko NA maraming upos and sigarilyo na nakabaon sa lupa malapit sa mga ugat. Tinala ito para sa DNA testing. Pagkalipas ng 4 na araw, lumabas ang resulta. Ang DNA sa mga upos ay tugma sa DNA ni Marco. Ang mga piraso ng itim na plastik na bumalot sa kalansi ay may partial fingerprints na tumutugma sa kanya. At sa isang pares ng sapatos na itinago niya sa bodega sa loob ng 17 taon, nakita ang nga bakas ng lupa na may parehong chemical na komposisyon tulad ng lupa sa bakuran sa Batangas. Pinuntahan ng nga ahente si Marco sa kanyang opisina. Kalmado niyang pinabulaanan ang lahat. Ngunit nang ilapak ni Agent Santos ang forensic report ng taipin, sa unang pagkakataon, nakita ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang taipin na ito ay nakita sa kamay ng biktima Ati Villanueva, sabi ni Santos. May magabakas sa pilitang pagila. At ang DNA mo ay natakpuan sa ibabaw nito. Ibig sabihin, bago siya mamatay, ang huling hinawakan niya ay ang taipin na nakakabit sa dibdib mo. Hindi na nakapagsalita si Marco. Nalaman ng NBI na mayroon siyang one-way ticket papuntang ibang bansa, nakabook para sa 2 araw mula ngayon. Ika, 16 ng Mayo, 2024, 6:23 ng umaga, sa Ninoy Aquino International Airport. Habang naglalakad si Marco papunta sa departure gate, tinawag siya ni Agent Santos, Ati Villanueva. Umarap si Marco. "Inaaresto ka namin sa salang muda at pautego na bangkay." Habang pinoposasan, hindi siya nagsalita, hindi siya pumalag. Ang matao sa paliparan ay napahinto. Sumabog ang flash ng mga kamera. Sa kanyang suot na Amerikana, nakakabit ang isang bagong tiepin, ang regalong bigay ng kanyang biyenan. Sa interrogasyong room, inilatag ni Agent Santos ang lahat. Ang rekonstruksyon ng gabi ng krimen, ang pagtatalo dahil kailangan ni Marco ng 30 milyong piso, ang pagtanggi ni Belle, ang sakalan, ang paghawak ni Belle sa taipin bilang huling panlaban,
ang paklibing sa ilalim ng puno ng mangga, ang 17 taong perpektong pagpapanggap. Sa huli, tinanong ni Santos, bakit mo sinabi sa biyenan mo na nawala ang Taipin, gayong alam mong nasa kamay ito ng asawa mo? Matagal na hindi sumagot si Marco. Sa wakas, nagsalita siya, tatawag ako NG abogado. Iyon ang kanyang huling salita. Ang bibig na ginamit niya sa loob ng 17 taon para idiin ang kriminal ay ginamit niya ngayon para protektahan ang sarili sa ilalim ng batas. 14 ning Nobyembre 2024, 10:00 umaga, sa loob ng korte, puno ang upuan. Si Marco Villanueva ay nakaupo sa silya ng akusado. Sa kanyang dibdib, walang Taipin. Sa unahang hilera, naroon si Aling Rosario, 88 taong gulang na, halos bulag, at hirap ng maglakad. Hawak niya ang isang lumang panyo na binurdahan pa ni Bel noong bata ito. Binasa ng hukom ang hatol. Ang akusadong si Marco Villanueva ay napatunayang nakasala at hinahatulan ng reclusion perpetua. Pumikit lang si Marco, walang emosyon. Ngunit sa unahang hilera, isang malakas na hagulgol ang umaling-aungaw. Nabitawan ni Aling Rosario ang kanyang panyo at tungkot at napaluhod sa sahig. Niapakan ko ang sarili kong anak. Kinain ko ang mamangga mula sa ibabaw niya. Bele, anak, patawarin mo si nanay. Hindi alam ni nanay na nandun ka lang. Ang kanyang iyak ay nagpabigat sa buong korte. Maging ang hukom ay napayuko, si Marco ay nanatiling nakatingin sa harap. Walang ni isang luhang pumatak. Makalipas ang 10 araw, sa isang sementeryo, sa ilalim ng maaliwalas na langit, inilaga sa huling hantungan ang malabi ni Isabel Reyes. Bago isara ang kanyang kabaong, iniabot kay Aling Rosario ang Taipin na naging ebidensya. Nanginginig na hinawakan ng matanda ang maliit na piraso ng pilak at binasa ng kanyang daliri ang salitang nakaukit, bantay. Bel, anak, bulong niya. Ikaw pala ang nakbantay sa katotohanan. Ang tipin ay inilagay sa tabi ni Bele sa kabaong. Ang babaeng isinakripisyo ang lahat para sa kanyang asawa. Ang babaeng naghintay habang nagluluto ng sinigang. Ang babaeng hanggang sa huling hininga ay hindi binitawan ang katotohanan. Ngayon, sa wakas, makakapagpahinga na siya. Tumingala si Aling Rosario sa langit. Mainit ang sikat ng araw. Hinaplos niya ang puntot ng anak. Bele, anak, hindi ka na giniginaw. Magpahinga ka na. Ang kasakiman ng tao ay nabulak sa halaga ng 750 milyong piso. Ngunit ang katotohanan, gaano man kalalim ibaon, ay palaging sisibol. Iyan ang mensaheng iniwan sa atin ni Isabel Reyes sa dulong kanyang daliri. Alalahanin natin ang sinapit ni Isabel Reyes sa pamamagitan ng pag-iwan ng komento. Upang mas marami pang makaalam sa ganitong makwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications. Maraming salamat sa inyong panonot.